Kailan lang ay nagkaroon na naman ng issue sa mundo ng entertainment tungkol sa mana. May kinalaman ito sa pagbebenta ng bahay ng minamahal nating si Pilita Corrales na yumao nung 1 taon. As usual, marami na namang lumabas na katanungan kung bakit kailangan ibenta ang bahay ng mga anak na sina Jackie Lu Blanco at Ramon Christopher Gutierrez o Monching. Wala ba silang pakialam sa mga alaala ni Pilita? Tanong nila. Sobrang wala na ba silang pera? Sasagutin natin ang lahat ng mga katanungan ng publiko dito sa Time to Talk. But again, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, PH Time. Sa social media ay naipost na ibinebenta ang bahay ni Pilita Corrales sa Jackie Lu Ville sa Parañaque. Ang lot area ay 446 square meters. 4 bedrooms, 4 bathrooms, semi-furnished. May home office pa na perfect kapag may Zoom meeting. May driver's quarters with its own toilet and bath. Kaya swerte ni Kuya, walang kaagaw sa banyo. May kwarto para sa kasambahay na may sarili ding banyo na may hot water kasi may solar heater ang bahay. Tapos, 4-car garage. Kung sanay kayong manirahan sa South, ito yung sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, at kailangan nyo ng bagong bahay, sunggaban nyo na. Bandang BF Homes Parañaque ito, which is a community in itself. Kompleto yan, lalo na sa mga kainan. At higit sa lahat, resonable ang presyo. 24 million. Of course, hindi lahat may 24 million. Wala ako nun. Pero kung naghahanap ka ng bahay sa area na yon, mura na yan. Siyempre, maraming mema sa social media, yung mga may masabi lang. May nagtatanong, eto ba yung sa Fairview? Sa Parañaque nga eh. Or baka naman na-confuse yung nag-comment sa bahay ni Ramon Christopher na nasa Fairview nga. Hindi binebenta ni Monchi ang bahay niya sa Fairview. Ito pa ang ibang mga comments at tanong sa Facebook. Bakit may ganyang mga anak? Pagkamatay ng magulang, ibebenta agad ang ari-arian ni hindi bigyan ng halaga ang pinaghirapan ng magulang? Nakakalungkot. Ang memories ng magulang gustong perahin agad. Bakit hindi gawing bahay bakasyunan? Dapat gawing museum. Sasagutin natin ang mga tanong na yan mamaya. Actually, ang mga kasagutan si Jackie Lu Blanco mismo ang nag-provide. But let us start from the very beginning. Mula 1960s ay 2 lamang ang naging tahanan ni Miss Pilita Corrales. Ang una ay isang napakalaking bahay sa isang gated subdivision sa New Manila sa Quezon City. Kahit bago pa magkagera, sinasabi ng lugar yan ng mga mayayaman. Ang kaso, kung bakit sa dinami-dami ng bakanting lote doon that time, yung pang-catch basin ang napili ni Pilita. Ito yung pinakamababang lugar sa buong subdivision, tapat pa ng ilog. Ayon sa mga old-timers doon, napakaganda raw ng lugar. Ang view niya ay meadow, parang pastulan. May ilog na malinis-linis pa nun. Tapos, tanaw ang Aurora Boulevard na napakaganda pa nung araw. Noong mga 1970s, naging bahain na ang lugar. Ang kwento sa akin ni Monching ay nagpagawa pa ng bangka si Pilita para makapasok sila ni Jackie Lu sa eskwela kahit baha ang paligid nila. Kapag may bagyo, gabi pa lang ay sa mataas na lugar na ng subdivision na nakaparada ang sasakyan na gagamitin nila pagpasok sa school. Sa St. Paul College si Jackie Lu at sa Lasal Green Hills naman si Monching. So, kapag baha, nakabangka ang dalawa mula dun sa ilog sa tapat ng bahay nila. Aahon sila sa tuyong parte ng subdivision at sasakay sa kotse na maghahatid sa kanila sa eskwela. Kung wala ang bangka, lagi silang markadong absent kasi sa kanila lang naman baha. Nung nag-ondoy noong 2009, delubyo talaga ang nangyari sa bahay ni Pilita. Lubog ito. Ang pinakamasakit,
Naanod ng baha ang mga areglo ng kanta ni Pilita. Mahal magpagawa ng areglo ng kanta, lalo na't ang mga karamihan sa mga ito ay gawa ni na George Canseco at Hernani Cuenco. Nung nagsisimula pa nga lang si Mitch Valdez sa pagkanta nung araw, pinapahiram lang siya ni Pilita ng mga areglo. Ganon kabait si Pilita. Pati gown pinapahiram niya si Mitch Valdez nung kasya pa ang mga damit ni Pilita kay Mitch. Dahil milyon ang halagang nawala kay Pilita nung undoy, nadismaya ito at nagpa siyang ibenta ang bahay. Masakit sa kanya ito. Ang ganda ng bahay na may swimming pool pa. Sa laki ng property, nakaharap ito sa 3 kalye. 10th Street, Twin Hill, at Calvary Hill. Nag-improve nga ang sitwasyon. Nabigyan ng solusyon kahit paano ang baha sa lugar. Nilagyan kasi ng riffraff. Kaya lang ay naibenta na ni Pilita ang bahay sa subdivision upang gawing clubhouse. Sa akin mismo sinabi ni Pilita na sising-sisi siya sa pagkakabenta ng bahay. At ang baba ng turing sa kanya, 22,000 per square meter. 1,000 square meters ang sukat ng property niya. E di 22 million pesos. Wala pang 5 years after she sold her house, sumipa ang presyo sa lugar kasi na-solve na kahit paano ang baha sa subdivision. Sa presyuhan ngayon, ang pagkakaalam ko, 200,000 per square meter na. Saan lumipat si Pilita matapos siyang umalis sa New Manila? Doon na nga sa Jackie Lou Villa sa Parañaque. Ang ama ni Jackie Lou na si Gonzalo Blanco ang nag-develop ng Jackie Lou Villa Subdivision. Kaya nga yon ang ginawang pangalan. Ganon siya kamahal ang tatay niya. Nang pumanaw si Ginoong Gonzalo Blanco noong 1981 dahil sa cancer of the tongue, inisip ng lahat na ang yaman-yaman bigla ni Jackie Lou. Isipin niyo naman, may subdivision. Kaya lang, syempre, may mga loan din sa bangko nang dinevelop ang Jackie Lou Ville. Kaya kahit may subdivision na minana si Jackie Lou, may kasama ding utang ang mana. Buti na lang at magaling na aktres si Jackie Lou Blanco at never itong nabakante sa trabaho. Kayod Marino yan sa teleserye. Tapos, napangasawa pa niya si Ricky Davao na napakasinop sa buhay. Yun nga lang, naghiwalay ang dalawa at kalaunan ay namayapa si Ricky and we all miss him dahil sobrang bait na tao niyan. Pero, paano ba ang naging buhay ni Pilita sa Jackie Lou Ville? Unang-una, napakaswerte niya na binigyan siya ng anak na kasing bait ni Jackie Lou. May mga natira pa namang lote na nakapangalan pa kay Jackie Lou sa subdivision. Binigyan niya si Pilita ng isa kaya nga di na kinailangan pa ni Pilita na bumili pa ng lote. Yung pinagbentahan ng property sa New Manila, yun ang ginamit ni Pilita sa pagpapagawa ng bahay. Kaya maswerte ang makakabili ng bahay ni Pilita sa Jackie Lou Ville dahil bago pa yun kung tutuusin. Dapat ay naging happy si Pilita sa bahay niya sa Jackie Lou Ville kasi maganda naman yung house. Kaya lang, ang work at ang mga friends ni Pilita nasa Quezon City lahat. But she was very comfortable there. By the way, after Pilita passed noong April 12, 2025, may mga naglabas ang balita na limpak-limpak na pera ang iniwan niya sa kanyang silid. Fake news yun. Pero yung ibinebenta ang bahay ni Pilita, totoo yun. Kaya balikan na natin ang mga comments ng mga netizens na pinalalabas na di binigyan ng halaga ni na Jackie Lou at Monching ang alaala ng kanilang ina. May nag-comment na di man lang naisip ni na Jackie Lou na doon sa bahay na yon nakakuha ng inspirasyon si Pilita para sa kanyang musika. Wrong. Sa New Manila nangyari lahat yon dahil parang wala pa siyang isang dekada tumira sa Jackie Lou Ville. Doon sa nagsabing bakit di na lang gawing bahay bakasyunan. Sa Parañaque lang po ito. Kung nasa siglo 1920 pa tayo, baka pwede pang gawing vacation house. 2026 na. Paglabas mo sa subdivision, lahat ng fast food chain nandun. Hindi ambiance probinsya. Tapos may nagtanong, bakit daw di gawing museum?
Paano ka maglalagay ng museum doon? Sa loob yun ng subdivision. Ayaw ng Homeowners Association. Pero, sabi ni Jackie Lu, magkakaroon ng museum si Pilita sa Lasal dahil mahaba ang ties ni Pilita Corrales sa Kundirana, ang singing group sa Lasal kung saan ang galing lahat ng magagaling nating lalaking singer. Sina Gary Valenciano, Ogie Alcacid, Rani Raimundo, Randy Santiago, Dingdong Avansado at marami pang iba. Sa tanong na, bakit ibinebenta? Ang sabi ni Jackie Lu, sino ang titira doon? May kanya-kanya na silang mga bahay. Pati ang husband ni Pilita bumalik na sa Australia. Tama ang desisyon ni na Jackie Lu at Monching. Ang bahay, kapag di tinirahan, nasisira ng kusa. Aanayin, aamagin. Isang araw, gigiba na lang yan kasi walang nakatira. Yan ang katotohanan. Nagpapaka-practical lang naman sina Jackie Lu at Monching. Kesa masira na lang basta-basta yung bahay ni Pilita, di mabuti pang pakinabangan ng iba. And what an honor it is na masabi mo na ang bahay mo ay bahay dati ni Pilita Corrales. Kahit yung mismong mga residente ng dating neighborhood ni Pilita sa New Manila, proud na sabihin ang clubhouse nila ay dating bahay ni Pilita Corrales. Doon sa mga gustong palabasin na parang walang kwenta mga anak sila Jackie Lu at Monching, maling-mali kayo. Mahal na mahal nila ang nanay nila. But again, what do you do with a house na wala namang gagamit pa sa kanila? Ang isang nakakamiss kay Pilita, bukod sa natatanging talento niya, probably the best singer in the Philippines, if not all of Asia, ay yung kabaitan niya, professional na katrabaho, at tama ang pagpapalaki sa mga anak. Si Jackie Lu Blanco ang pinakagrasyosang artista sa showbiz. Ang bait-bait din ni Monching, pati mga anak nito. Isa na si Janine Gutierrez at ang mga kapatid. Pati na pangasawa ni Monching dati, si Lotot de Leon, mabait din. Kaya nga siguro bumait si na Janine. Pati din mga anak ni Jackie Lu mababait, kagaya ni Arabella Davao halimbawa na nag-aartista na din. At bakit naman hindi babait si Jackie Lu? Di naman niya nagkulang sa pagmamahal, lalo na sa mga magulang. Di naman sikreto na kinidnap siya ng tatay niya nung 1-year-old pa lang siya. Naghiwalay kasi sina Pilita at Gonzalo that time at may visiting rights naman ang tatay. Kaya lang sa sobrang pagmamahal ang tatay ni Jackie Lu sa kanya, ayun, gusto na niyang kunin ang buong kustodiya ng anak. Di pwede sa batas yun. At di papayag si Pilita na yun. Naitakbo sa labas ng Pilipinas si Jackie Lu ng tatay niya. Hinabol ni Pilita, kaya lang, pagdating niya sa airport, nakalipad na ang eroplano. Ang kawawang si Pilita, ayun, walang nagawa kundi humandusay sa sahig ng airport. 1 month din ang ginugol ni Pilita para mabawi si Jackie Lu. NBI baby ang bansa kay Jackie Lu noon kasi araw-araw nasa NBI si Pilita para mag-follow up. Pati Interpol nakisali na. Nang maibalik si Jackie Lu kay Pilita, pwede sanang makulong si Gonzalo. But Pilita didn't want to deprive Jackie Lu of a father. Ganon siya kabuting ina. Ganon siya kabuting tao. Dapat ay naging napakayaman ni Gonzalo Blanco. Nakipag-deal siya sa gobyerno upang ma-reclaim ang kinatatayo ang lupa ng CCP ngayon. Kaya lang ay naonse siya ng isang previous administration. Nang ito ay namatay, binuksan ang kanyang kahadiyero. Everyone expected na bulto-bultong cash at gold bars ang laman nito. Walang cash, walang ginto. Isa lang ang laman nito. And this is true. Ito ang pinakamahalagang bagay para kay Gonzalo. Isang larawan ni Jackie Lu Blanco.